Diyos na buhay. Isang pagpapala na tayo gumising sa umaga at merong hininga. Amen. At yung po, sa mabilis ng oras, samahan niyo po ako at tadako na po tayo sa pagpapasalamat sa isang linggo na nagdaan na tayo kanyang sinamahan at ginabayan. Samahan niyo po muna po sa awit 92, verse 1. Sabi po dito ni Haring David. Amen. Awit 92, verse 1. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Amen. Salamat po sa salita ng Diyos. Amen. Nasabi po dito ni Haring David na ang magpasalamat daw po sa ating Diyos na buhay ay isang mabuting bagay. So yung po sa isang linggo na nagdaan, na tayo kanyang pinagtagumpay sa lahat ng bagay. Amen. Pinagpala, pinagtagumpay, pinagaling ng ating Diyos. So, nanayahan ko po ang nais magpasalamat sa Diyos sa mabilis na oras lamang po. Amen. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos na dapat kami. Amen. Sa buhay po ng Mama Dor, malakas na palakpak po para sa ating Diyos. Amen. So, mapapalang umaga po sa ating lahat. Yun po talagang sa umaga ito na talagang nais ko lang po talaga ipasalamat ang nagdaan po mga araw na talagang ang Diyos talagang kasama mga paralan. So talagang napakabuti po natin Panginoon. Na hindi ko lingid sa inyo na nung isang linggo talaga napakaganda po ng aking pakiramdam. Di ba po? Kaya alam niyo po, dahil doon sa napakaganda po ng aking pakiramdam, hindi ko pa rin po ninais na hindi ko magawa ng aking panin sa harap ng aking Panginoon, sa harap ng aking Panginoon. Dahil yun po ang nararapat. Kaya yun po alam niyo po, sa kapura ng ating Panginoon, na hanggang po sa pagdating ko dito sa gawain, hindi nandun pa rin po, napakaganda ng ating pakiramdam. Bagaman po, nagapanan ko na po ang kapanin ko sa Panginoon, pero alam niyo po, naroon pa rin po ang gawa ng Diabo sa buhay ko. Pero alam niyo po, nung patapos na po ang gawain, na nanalangin na po ang aking kapatid sa Gransani, na yun po, itinas na po ng mga karamdaman. Alam niyo po, biglang nawala ang sakit ng nanunuan at saka yung aking magandang pakiramdam. Kaya yun po, sabi ko na pinapakabuti talaga natin Panginoon. Kaya hanggang sa umuwi ko sa bahay, ngayon, nung pagdating ko naman po sa bahay, nandun naman po ang napakagandang pakiramdam ko. Pero alam niyo po, hindi ko pa rin po yung pinansin hanggang sa binulungan ako na huwag ka na sumama sa santo, pahingahin na yan. Sabi, alam niyo po, sabi rin sa pangalan ng Diyos, hindi maaari ang nais mo sa buhay ko. Kaya yun, alam niyo po, hanggang sa dumating ako sa santo, nandun pa rin. Kaya alam niyo po, yun po ang sinasabi ko na mamatay sa mabuhay, maglilingkod ako sa Panginoon. At yun po talaga ang nais natin, ang Panginoon ang dapat natin pag-iingat. Salamat po ang magbibigay sa atin ng kagalingan sa ating mga naramdaman. Yun po talaga napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya yun, salamat talaga sa Panginoon. Isa pa po ang ating itataas sa Panginoon na nung Biyernes po, Biyernes na mga alas 11 po yata na yun. Yun, ang mga pusa ko na alaga, may mga sakit. Tapos nandun pa yung ubo ng ubo. Kaya ngayon pinainom ko ng gamot. Kaya yun, alam niyo po, kinagat pa ako sa kamay. Alam niyo po, itong kamay ko, alam niyo po, nung kinagat ako, grabe, na sobra po ang dugo na umalo sa kamay ko. Sabi ko, naisip ko, may dugo ko pala ako. Sabi ko, katandaan ko na ito, may dugo ko pala. Kaya yun, tatawa ko sa sarili ko. Kaya sabi ko, alam niyo po, nung nangyari lang sabi ko sa pangalan ng Jesus name. Sabi ko, alam niyo po, pinadugo ko po yung pinadugo, inano ko sa gripo, sinahod ko po sa gripo ang dugo na umaakos at hinugasan ko ng hinugasan. Tapos pagkatapos, inano ko po sa alcohol at saka kitatayin. Tapos alam niyo po, umalsa yan, nangitim, umalsa ng pagkalaki ng ano nito. Kaya alam niyo po, pagkatapos doon, napakatulog para akong humatay. Talagang grabe. Kaya yung pagkatapos noon, unti-unti na po na analis yung sakit. Kaya yun, salamat sa Panginoon, hanggang sa nakanto na po kami sa Santo, hanggang pagdating namin na nag-prayer na po kami kinabukasan, okay na. Hanggang ngayon. Kaya yun, salamat talaga sa Panginoon, na ano man po ang nagagawa sa atin, yun po ay talagang hanapin natin na
siya lamang po ang talagang lapitan natin. Kaya alam mo po, isa pa, na meron po isang bagay na ako ay nawawala. Yun po, yung matagal na po yun hindi nawala, pero naisip ko po nung nakaraan, Martes ng gabi, na talagang, Lord, sabi ko saan kaya yun, hindi ko talaga parang pinakonsensya pa ako ng isip ko, na kung saan yun, kasi kawawa kami yung anak ko, then yun po ang provide para sa kanya, tapos wala ko lang yung pindan ko ng pindas niya. When yun, hinahanap ko yun, hindi ko talaga makita. Alam mo po, nung kinagkal ko yung mga gamit ko, nilagyan ko ng mga lipstick, gano'n. Alam mo po, sa pagkakas na Panginoon, nakabalot ko ng tissue. Kaya alam mo po, salamat talaga sa Panginoon, na talagang kung ano ba po yung ninanais ng puso mo, talagang pinagaling niya po. Kaya yun, maraming salamat sa Panginoon, sa kagalingan, maging sa mga pinibigay niya ng mga bagay-bagay lamang na maliit ang mga bagay. Maging sa anak ko, kanina kumakakat ko po siya na, Mama, na nalalapit na yung pag-uwi ko, sana makauwi na ako. Sabi ko, alam mo na, walang imposible sa Panginoon. Palagi ka lang manalangin at yun ay papakinggan ng panalangin, anak ng Diyos na yung panalangin. Siya po ang tutugon. Kaya yun, kumaya ka na lang. Yun lang po. Talagang magkalimang kayo sa mga kumaya ka lang sa tayo at lagi sa natin. Amen. Sobrang dami salamat ni Mama Dul. Amen. At tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa buhay, sa kanyang buhay, sa kanyang yung mga kagalingan, yung pagsama at paggabi ng Diyos sa buhay ni Mama Dul ng kanyang anak. So, mabilis lamang po ang oras. Isa na lamang po sa babae. Ay, Diyos na. Amen. Malamang natin ng buhay na Diyos sa buhay ng mga Hallelujah. Purihin ng Diyos sa magandang umaga po sa lahat. Ako nagpapasalamat sa Diyos. Una-una, maging siguro ngayong umaga, narating yung mga anak ko. Salamat. Pasalamatan ko na yung mangyayari. Na darating sila, magsimba daw. Pasalamat din ako sa Diyos dahil yung lakad namin papunta kami Pampanga. Alam niyo, sa totoo lang po, napakaganda po talaga ng bagong kauban sa manalangin. Amen. Dahil munti ka na talaga kapagdalaw ni Pastor kahapon, sumulpot pa naman yung ito na pagganyan, tapos kami pagganyan. Sa stoplight, sabi ko, Diyos, ang gano'n sa lakad pagganyan. Munti ka din na! Sabi ko, may nang talaga pala namin bago umalis. Amen. Kasi nandun yung protection ng Lord. So, pangalawa, una pinapasalamat ko sa Diyos. Alam mo ba yung dito kanya nung nakarang linggo, umalis na siya nung Airpolis. So, naiwan yung kanyang tatlong anak, yung baby, at saka yung dalawang nagbimbing. So, salamat sa Diyos. Dahil tumawag sa akin yung ina niya, okay daw, sabi niya, napakaganda daw yung nangyari sa panalangin. Then, mabait ka yung amo niya, 35 years old lang yung amo niya, tapos siya 38. Sabi niya, di ako nahirapan tita, talagang hindi sila pala utos. Mabait pala yung suplado yung lalaki, pero napakabuti lang yung babae. Sabi niya, okay lang yung suplado, at least di ako namin doon, sabi niya gano'n. So, salamat talaga sa Diyos, sabi niya, kasi mo na yung may baby gatas para sa bibig, sabi niya, pinili daw siya na ano kasi pamedical sila kahapon. Nakita daw sa ako nung may raming gatas. Ginawa ko nga ng babae, binili daw siya ng pampatuyo ng gatas. Sabi ko, puri ng Diyos, Tita Susan, napakabait ng amo ko. Sabi ko, magpasalamat ka sa Diyos doon. Napakabuti na ginawa ng Diyos sa buhay niya. Kaya ako huwag kalimutan ng Diyos, sabi ganyan. Tita, huwag mo kalimutan na sa picture, sa video, sa church, at padala mo sa akin na kailangan mo din. Salamat sa Diyos, kaya nagpapano lahat ang palalangin din niya. Salamat pa rin ako sa Diyos na ako masabi. Salamat at salamat po rin ng Diyos. Amen. Amen. Salamat po sa buhay ng Diyos. No? Talagang kumikilos po ang Diyos sa buhay. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos sa buhay ng Diyos. Amen. Kaya po sobrang po tayo sa oras. Salamat po dahil sa mga prayer ninyo, sa lahat na nangyari para sa pagkakasakit po. Hindi man po bakit tanggapin, pero nangyayari po sa buhay natin. Hindi ko naman po gusto nangyari, pero nangyari na. Salamat sa Diyos dahil sa mga panalangin niyo, ako kayo gumaling sa buhay. Amen.
Amen. Pero sa totoo lang po, sobrang hinanang naging pakiramdam ng katawan ko, nakuha ko po magpa-doktor. Dahil sa hindi ko na po kinakaya, sabi ko hindi ko kakayanin ito at hindi ako papayag, hindi ako makasamba at makadala sa lahat ng gawain dito sa ating church. Amen. Kaya sabi ko hindi ko papayag, kaya pagka-doktor po ako, sa awa sa ano ng Diyos, ako po tuluyan na kong gumaling. Amen. Salamat po sa mga kayaan namin na natuluyan. Salamat po sa inyo. Amen. Amen. Sino pa papasalalaman ko sa lalaki? Amen. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos sa buhay ko ni Mama Mons. Pagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Una sa lahat, nagsusuri ako sa Lord. Hindi ako nakadalo kapatid. Sa maraming problema sa buhay. Pero hindi ibig sabihin na ako nasa pagsubok, hindi ko gumagalaw ang Diyos. Kanina umaawi ko sa amin, naiiyak talaga ako kasi parang hindi kaya ko ng vision lahat ng dala ko. Sabi ko, sorry Lord. First time sa buhay ko, naisip ko na sa mga gawain. Alam niyo yung ganun pakaramdam. Parang nagkulang na ako ng tiwala sa iyo. Kailangan ko lang namin yung mga bagay na iniiwan ko na sa Diyos kasi sobrang dami na hihirapan. Hindi ibig sabihin na nasa Diyos ka, hindi ka na magdadanas ng mga problema at pagsubok. Ang mabigat ng mga pagsubok, pinagdadaanan ko. Pero salamat sa Diyos. Kahit kailan, hindi naman sa dalian, unti-unting napupuloy ng Lord lahat ng mga pasal ko sa buhay. Kaya, nagkapasalamat ako sa Panginoon. Pero wala ko kung hindi ako lang mag-isa yung nag-anak buhay. Alam ko sa buhay ko na may pagkakataon ko para makabawi ako. Narating yung panahon na. Kasi kailangan ko makausapin ko sa buhay. Naniniwala kasi ako na mabuti ang Diyos eh. Amen. Kaya minsan pasok sa Lord, maraming salamat sa iyo. Amen. Salamat po sa buhay ng Diyos sa buhay ng mga Mons. So, meron pa po ba sa lalaki? Amen. Kung wala na po, isa na lamang po sa buhay ko ni Mama Junalisa. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ko ni Mama Junalisa. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon po na binibigyan ko po tayo ng pagkakataon na nagpasalamat sa Kanya. Ako po ay nagpapasalamat at nagpapatuto sa inyong harapan at sa Diyos. Salamat sa Kanya, sa Kanyang tahabagan. Ang aking pong ipagpapasalamat po sa Panginoon na inyong mga nakarami ko ay yun po yung prayer ng mga Mars na sinasalit po yung ating buhay. Sa kabila po ng sinasalit ng ating buhay, ang ating pong mga kamay ay nakataas sa Diyos. At napakasalamat po sa Panginoon na napakabuti, maganda nga po para talaga na meron kang kasama sa pananampalataya, yung pong encourage mo yung pagpupush kayo dyan. At sa kabila po na naghahanap kami sa ganung sitwasyon, kami po'y nakataas sa Diyos. Kasi kapag po pala talaga dinadaan ng salot yung ating pananim, iba po nakikita natin na parang humihingi na kami niya. Pero sabi ko ng aking asawa, diba, wala. Kasi may nabasa din tayo sa Biblia na pag tayo dumadaan sa mga panghihinga, kailangan natin, huwag natin tigil na sa itataas natin sa Diyos. Amen. At nung panahon po na yun, kami dalawa po yung nabasa at mananalangin at naniniwala kami dalawa na hindi yun yung sukatan at yun yung batayan kung bakit manghihilak sa Panginoon. At nung sitwasyon po na yun, kami po yung nagdasal at nagbasa ng Biblia at pinakabayan po namin sa Diyos. At nandun kami sa sitwasyon na buwan po yung gano'y nagdasa aming buwan. Pinabukasan po, hallelujah, ay binigyan po kami ng Diyos ng puhunan. Sabi ko ay, napakabuhingan kami ng Diyos. At siyempre, hindi naman tayo masaya dahil hindi na tayo. Hindi, naging masaya po tayo dahil pinapakanas po niya, di ba, yung mabagay na humingi ka, tapos may kamay,
dati ako, pag ako wala na, tatakbo agad ako sa tahanan, sa 5-6. Doon ako magmamakaawat, doon ako magmamawawa. Pero alam niyo po, doon ko po na-realize na yung po sinasabi ni Mami, yung tuhod, gagamitin natin sa Diyos at yung mga salot, tumawala. Sabi ko rin sa aking kapatid, sabi ko, Din, ano po pala, parang nagkaroon po ng problema dito sa pagkaan. Tapos alam niyo po, mapagbatas yun eh. Ang sabi niya sa akin, ang gagawin mo kasi para daw ako po yung magkila. Tapos ang mapagbuti ni Lord kasi mapagmurmur po yun eh. Tsaka mapagmura, pagkat mumura lang po siya, nasasaktan ako. Pero sabi ko, Lord, alam ko kasi hindi ko pa nakilala, kaya ganun siya. At patuloy ko siya inulog sa'yo, nakahabagin mo rin ang buhay niya. At yun, sabi ko, Lord, salamat. Yung mga amazing talaga, yung mga mahiwagang bagay, patuloy ko yung ginawa. Nabasa ko kasi yung sa book ng Isaiah, yung mga mahiwagang bagay, kay Jesus po natin mapapagawa. Lalo tigil sa akin katawang lupa. Napakabuti ng Diyos. Kaya kung ano man ang ginawa niya sa akin katawang lupa, nanoon, patuloy ko pinapatutuwa ko sa inyo na nakikita ko ng mga tao niya sa labasan. Napakalaw siya, nung nakita nila ako, grabe ang Tilisa. Sabi ko nga, lagi ko sila sinasabihan, pag nakilala mo po ang Diyos, nang sa puso, pag pinasok mo si Tilisa, sa inyong puso, purihin ng Diyos, ilalabas na to. At hallelujah, yun yung ginawa ko sa akin ng mga. Kahit ano yung nakikita ko, nararamdaman ko. Patuloy ko pinagkakatuwa sa kanya, kung ano yung aking naranasan, nararamdaman ko. Mabat lang sa pagbubasa ng Biblia, pag namatalang ko, napakahiwaga. Pero alam ko ng Diyos ay mabuti, gagawin niya kung ano yung nakakita. At yun lang po, salamat po sa akin. Kaya salamat po sa buhay na Diyos, sa buhay ng Spirit na Diyos. Doon po sa mga boys, ihanda na lamang niyo po ang inyong pagpapasalamat dahil wala na pong oras. Amen. At ako magpapasalamat mo sa Panginoong Diyos na buhay sa isang linggo na nagdaan, ako'y kanyang sinamahan sa aking pag-aaral, maging sa aking pamilya na patuloy na iniingat at ginagabayan na tunay nga po na aking nararanasan, pagsama at paggabay ng Diyos sa aking buhay, ang walang pagpapala, ang lahat ng kapayapaan, kasaya na nagmumula sa Panginoon. At sa Diyos po ang kapurihan, ibigay naman po sa susunod na tatayo sa buhay ko ni Pastor Lord. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos.